Dalawang punto ang laman na reklamong isinampa ni Ethel Villafranca laban sa LGTM Corporation. Una, kung valid ba ang cancellation ng kanilang kontrata. Pangalawa, kung may karapatan ba silang mabawi ang kanilang mga naibayad sa LGTM Corporation dahil sa mga naging pagbabago sa kontrata. August 25, 2010, nagbaba ng desisyon ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB kaugnay ng kasong ito. Una, ayon sa desisyon, hindi sapat ang Notice of Cancellation na inilabas ng respondent na LGTM Corporation. Batay ito sa Republic Act No. 6552 o ang Maseda Law na ayon sa nasabing batas, dapat magawa ang actual cancellation 30 araw mula nang matanggap ang notarial notice of cancellation at mabayaran ng buo ang cash surrender value sa buyer ng property. Pero sa kaso ito, ang notice of cancellation na ipinadala ng respondent sa complainant ay hindi notarial cancellation. Hindi rin po kailanman sinabi ng LGTM Corporation na binayaran nila sina Ethel ng cash surrender value of the payments para sa nasabing property. Walang anumang record na nagpapakita na nagkaroon nga ng gayong bayaran. Hindi na po maaaring magpatupad ng rescission of the contract dahil sa mga naging pagbabago dahil sumang-ayon naman si Ethel dito. Ang paghahain ng complaint for refund sa dahilang ito ay dala na lamang ng pagkakaroon ng notice of cancellation. Kaya sa pinal na desisyon ng HLURB, walang valid cancellation ng kontrata at ang nasabing complainant ay walang karapatan sa anumang refund. Nakipag-ugnayan po ang responde sa pamunuan ng HLURB ukol sa problema ito ni Ethel Villafranca sa nabiling property sa St. Michael Homes Subdivision sa Pantok, Binangon ng Rizal na pagmamayari ng LGTM Corporation. Bagamat hindi po nagpaunlak ng panayam, pinayuhan naman ng isa sa mga abogado ng Legal Department ng HLURB ang mag-inang Aida at Ethel Villafranca na magtungo sa kanilang tanggapan sa darating ng December 27 araw ng Huwebes para mapag-usapan ang iba pa nila hakbangin na maaari nilang pagpilian at maayos ang problemang ito. Sa amin po makikipag-ugnayan naman sa opisina ng LGTM Corporation, nakausap namin ng isang Miss Dina Pilapil na mula sa kanila accounting department. Ayon sa kanya, kaya nagpapabago-bago ang sukat ng lote ng mga ipinagbibili ng property dahil sa isinasagawa nilang remapping kung saan ang pila ng sukat ang masusunod. Tutumbasan umano ito ng kakulang halaga depende sa nadagdag o nabawas sa sukat ng property. Hindi naman ito maipaliwanag kung bakit palagi nagsasagawa ng remapping ang kanilang opisina. Pakinggan po natin ang isa pang sumbong ng isang empleyado naman ng VXI Global Incorporated sa Walter Mart Muñoz. Kaugnay ito ng kanyang hinaing sa pagkakantala ng pagbibigay ng kanyang 13-month pay. Magandang hapon po, Responde. Ako po si Sunshine Sanchez na taga-Lingunan, Valenzuela. Ang problema ko po sa pinasukan kong kumpanya ng VXI Global Inc. sa Walter Mart Muñoz, hindi pa rin po kasi nila binibigay ang aking 13-month pay. Last week pa po nag-release ng 13-month pay. Sabi po ng accounting department, kailangan daw po ng approval ng legal department kasi naka-floating status ako since September 13. Dinelay din po nila ang sweldo ko for 2 months. Due to wrong tagging, na-separated ako. Naibalik lang nila noong November 9 dahil sa pakiusap ko na kailangan ko na po ng pera dahil namatay ang father ko. Sana po matulungan niyo po akong makuha ang 13-month pay ko. Kasi yun na lang po ang inaasahan ko. Pinapaalis na po kami sa tinitirhan namin. Ang perang makukuha ko ay makakatulong para may pambayad kami sa bahay. 4 na anak ko po ang umaasa sa akin. Sinubukan ko na rin pong tumawag sa Channel 7 pero hindi daw po nila ako matutulungan. Nawawalan na po ako ng pag-asa. Mabuti na lang po at napanood ko ang Responde sa Net25 at napanood na marami po pala kayong natutulungan. Sana po isa rin ako sa matulungan nyo. Maraming salamat po, Responde.
Para sagutin ang tanong ni Sunshine tungkol sa kanyang 13-month pay, makasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Ginoong Nicanor Bon, Chief ng Policy and Program Development Division ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment. Magandang hapon po sa inyo, Sir Nick. Magandang hapon din po sa inyo. Opo. Pagka ganun, sir, ang kaso, halimbawa siya ay floating status, ito ba yung may karapatan pang kumuha ng kanyang 13-month pay? Opo, may karapatan po yan. Kasi ang 13-month pay naman po ay 1/12 of the total basic salary earned by the employee within the calendar year. So, kung wala siyang pasok na work, no pay yun, total lang po natin yung kanyang salaries doon sa mga pinasukan niya sa taon, divide by 12. So, meron pa rin siya makukuha proportionate 13-month pay. Ayun. Ano po kailangan gawin itong nag-text sa atin sapagkat at this point ay medyo hirap na po siya makuha yung karampatang bayad sa kanya. Ayaw po ibigay. Saan po ba siya nakatrabaho po ngayon? Sa ano po? 16 ba to? VXI Global Incorporated. Yan po ay sa may Walter Mart Munoz. Sa Quezon City po ngayon? Yes, sir. Quezon City. So meron po tayong Quezon City Field Office dyan sa 4th floor ng Arcadia Building. Pwede po silang pumasal doon, sumangguni para po siya ay mabigyan ng kaukulang tulong kung kailangan inspeksyonin, kung kailangan patawagin yung employer para pa-explain kung bakit hindi siya nagbigay ng 13-month pay. Siya po ay tutulungan para makuha niya po ang karapatan niyang 13-month pay or proportionate 13-month pay. Ayun, maraming po salamat, Sir Nick. Samantala, isa pang kaso po naman ang inilapit sa atin. Narito po ang hiniing na isang graphic designer ng isang Exclusive Marketing Incorporated kunay po ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho ng walang dahilan at di po magkakakuha ng kanyang separation pay. Pakinggan po natin. Magandang hapon po, Responde. Paano po kaya ako makakahingi ng tulong sa sweldo ko sa 13-month pay? Ako po ay tinanggal sa trabaho ng walang dahilan at di ko nakuha ang aking separation pay. Nangyari po ito last year ng December. Ang managing director po at owner ng company ay nakabase sa US. Subalit, may opisina din naman po kami dito sa may Tomas Humoroto QC eh. Gusto ko lang po makuha ang dapat ay sa akin at mga pinagsikapan kong pagtrabahuhan bilang graphic designer ng Exclusive Marketing Incorporated. Pinapipirmahan sa akin ng may-ari ng isang quitclaim bago daw po niya ibigay ang mga nabanggit ko pero di ko po pinirmahan. Hanggang ngayon po, wala po akong work at na-trauma sa di pagpapasweldo sa akin. Sana po ay matulungan niyo po ako. More power po at sana'y matugunan po ako ng Responde. Felix po of San Mateo, Rizal. Sir Nick, siya po naman ay kumbaga hindi po binibigyan ng iba pang mga benepisyo sa kanyang trabaho sapagkat ang kanyang amo ay nakabase sa Estados Unidos. May kapangyarihan ho ba ang halimbawa, Department of Labor and Employment para mapagbayad po sila? Okay, although nakabase po ang kanyang yung mother unit sa US, meron naman sila itong branch. So pwede nilang habulin yung opisina dito. Hindi kailangan doon sa opisina sa mother unit. Sabi niyo naman po, merong opisina dito niyo po pwedeng habulin yung nakabaseng opisina sa Pilipinas. So pwede po yun. Doon sa issue po ng, sabi niya ay hindi yung illegal termination yata yun, humingi ng separation pay. Kung sa tingin niya ay hindi na marapat yung kanyang pagtanggal sa kanya, and just yung pagtanggal, pwede naman po siya maghain ng reklamo para po doon sa illegal termination. Pupunta po siya sa pinakamalapit ng arbitration branch ng NLRC. Meron po tayo sa Quezon City. Saka po maghain ng reklamo doon sa kanyang hindi makatarungang pagtanggal sa kanya. Ayun. Tama ho ba, sir, na pumirma muna ng isang quit claim bago po raw maibigay sa empleyado kanyang mga hininging sweldo, separation pay at 13-month pay? Hindi po kailangan yan, although may mga kumpanya ganyang kalakaran. Tama po yun, hindi tayo dapat pirma sa quit claim. Kasi naman karapatan niya yun, so dapat ibigay sa kanya. Ang kailangan lang po ay pumirma na natanggap niya yung like sweldo, separation pay. Dapat basahin po mabuti yung kung anong pinipirma na quit claim. Baka yan ay kahit ano na lahat lang liability. So, hindi naman po kailangan gumawa or pumirma ng quit claim. Ayun. Kung po naging kalakaran sa ibang kumpanya yan. Alright. Sir, noong po Miyerkules, ini-airy po namin ang tungkol sa problemang inilapit ni Delphine Moran, dating empleyado po ng Nestle Philippines. Nais po rin tumakuha ang kanyang retirement benefit mula sa kumpanya. Maikwento ko lang po sa inyo sa sandali,
Ayon po kay Delphine, batay sa pinirmahan nilang contract bargaining agreement, kapag umabot sila sa 30 years in service at nasa 60 years old na sila, makatatanggap po silang benepisyo nga abot sa 275% per year of service. Bagamat hindi po siya umabot sa nasaming requirement, dahil kumbaga sir, 21 years in service at 51 years old na po siya noon, at sa kabila ng pagsama niya sa strike doon sa Kabuyaw Factory, umaasa pa rin po si Delphine na makatatanggap po na retirement benefit mula sa dating kumpanya. At sinagot po siya, sir, ng Nestle Philippines ang isyong ito sa mamamagitan ng isang statement at kinumpirma nila na naging empleyado nga po nila si Delphine at sumali raw ito sa isinagawang strike sa Kabuyaw Factory noong January 2002. Pero agad na pumagitan ang DOLE, ang inyong pong Region office. kumbaga ang inyong pong departamento at inatasan ang mga empleyado na bumalik sa trabaho at ang kumpanya naman natanggaping muli ang mga nasabing mga gawa. Kaya lang po ang problema, isa itong siginoong muran sa mga tumanggi bumalik sa trabaho. At dahil po sa idineklara na nga ng DOLE na illegal ang strike, yung mga tumanggi bumalik sa trabaho tuloy na pong sinisante. Nagsampa po naman sila ng kaso sa Supreme Court laban sa Nestle ang mga na-dismiss sa trabaho at isa na rito yung pag-question sa ginawang termination sa kanila. Gayunman, August 2, 2010, decision po ng Supreme Court, lumabas na legal ang ginawang termination ng kumpanya kaya hindi na po entitled ang mga ito sa benepisyo mula sa kumpanya, kasama na po ang kanilang retirement benefit. Sa kabila po nito, sir, patuloy pa rin ang pag-alok ng kumpanya ng financial assistance sa mga natanggal na kawani at mga kasamahan. At kasama na po rito si Delphine. Sir, dito po sa kaso ito, gusto na po natin nilawin na po, batay po sa ating labor code, ang mga empleyado po ba na-dismiss legally sa kanilang kumpanya, nawawalan po talaga ng karapatan sa anumang benepisyo? Sa general, ganun po ang nagiging epekto niyan. Pag natanggal ka for a just cause, di ba, lahat ng benepisyo yan ay hindi na marireceive yan. Yan po ang rule natin. Ang matatanggap niya lang yung sweldo niya bago sa dinismiss. At saka yung kung may kaukulang 13-month pay, proportionate po yun. Ayun. Yun po ang natural na konsekwensya ng isang na-dismiss legally na empleyado. Okay. Doon po sa kaso po yan, kasi may kaso po yan, hindi po ako makakapag-render ng opinion doon kasi hindi ko po nabasa yung kaso. Kung ano doon. And then, kung meron pong provision naman sa isang CBA o agreement, meron din po magbigay ako ng opinion kasi hindi ko rin po nalaman kung ano bang talagang doon ang provision na yung actual na stipulation doon. So, kung meron pa, dapat din po ay pag-usapan po yan sa mga provision po ng CBA, ang sa ating batas ay dapat mayroong grievance mechanism. Kung ay may problema sa pag-interpret yan, hindi po kami pwedeng pumasok na lang dyan. Sila dapat ay mayroong grievance mechanism sa pag-interpret ng mga provision ng mga CBA at saka company policies. Yun po ang procedure dyan. Alright. Sir, maraming po salamat at naunawaan po namin ang inyong pong posisyon. At mensahe niyo po, sir, sa mga may katulad na kaso. Ganun po yan. Pwede naman po kayong, kung gusto nyo maliwanagan yan, pwede naman pong lumapit sa aming pinakamalapit na ahensya ng Department of Labor para po mabigyan ng advice. Ano ba ang sitwasyon niyan? Paano ba, meron po tayong tinatawag na conciliation mediation. Pwede pong maliwanagan doon. So, pwede naman po silang lumapit sa aming branch ng Department of Labor Employment sa mga katanungan or mga reklamo or sumbong. Alright. Ginoong Nicanor Bonser, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa inyo. Maraming po salamat, sir. Mga kaibigan, si Ginoong Nicanor Bon, ang Chief ng Policy and Program Development Division ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment ang ating mga kapanayam. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbalik na responde.